Naaalala niyo pa ba sila? Mga viral na personalidad na halos araw-araw natin nakikita sa feed. Trending palagi noon sa YouTube at Facebook. Pero ngayon, tila ba unti-unti na silang nililimot ng publiko? Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ngayong araw balikan natin ang kwento ng mga dating online sensations. Sina Pambansang Kulukoy, Greenman, Tokomi, Brusco Bros at Ros Martan. Alamin natin kung paanong sa isang iglap mula sa trending ay naging tahimik ang kanilang mga pangalan. Number 1, Pambansang Kulukoy. Ang tunay niyang pangalan ay si Joel Mondina. Nakilala siya sa social media dahil sa kanyang mga funny skits na tumatalakay sa mga karaniwang Pinoy na sitwasyon. Mula sa buhay mag-asawa, pagiging tatay, hanggang sa cultural differences sa Amerika. Siya ay isang Filipino-American na naninirahan sa Nevada, USA. Kasama niya sa maraming viral videos noon ang kanyang dating misis na si Marites Mondina na naging paborito rin ng mga viewers dahil sa natural chemistry nila bilang couple. Lumalabas si Marites bilang typical na Ilocana wife. Seryoso at masungit sa unang tingin pero may banat din ng humor. Nagsimula sila ng content dynamic na parang modern day Pinoy sitcom family na kinatutuwaan ng maraming OFWs at Filipino families. Bandang 2022, napansin ng mga fans na biglang nawala si Marites sa bagong video. Sa simula, walang malinaw na paliwanag si Joel kaya marami ang nagtaka at nagtanong kung anong nangyari sa kanilang mag-asawa. Kalaunan, inamin ni Joel sa isang YouTube video titled na Heart to Heart Talk na sila ni Marites ay hiwalay na. May ilang fans na nadismaya at unti-unting nawala ang interes. Bukod dito, naging paulit-ulit na rin daw ang content at wala ng bagong twist kaya nabawasan ng audience engagement. Sa ngayon, mayroong 5.7 million followers bagamat aktibo pa rin pero hindi na ganoon kasikat gaya ng dati. Number 2, Greenman. Sobrang sikat noon sa Baguio City si Greenman o Januel Reyes sa tunay na buhay. Si Greenman ay naglalahad ng kwento gamit ang body movements and gestures nang hindi nagsasalita. Patok si Januel sa mga netizens na talagang naglalaan ng oras para makapag-selfie sa kanya o kaya ay makunan siya ng short reel. Noong kalagitnaan ng 2022, talagang pinag-uusapan sa social media ang tao na ito. Nung una, iba't ibang karakter ang ginagawa ni Januel bilang street mime performer. Ang karakter niya kung minsan ay depende rin sa okasyon, kaya ng Halloween at Christmas season, pero mas nakilala siya sa green costume. Nakuha umano niya ang ideya sa Green Soldier sa mga maliliit na laruang sundalo na binabaril sa mga perihan. Hindi na gaano na pag-usapan niya si Greenman at hindi na rin dumadaan sa feed di gaya na dati. Para kasi sa ilan, saturated na raw ang kanyang content dahil sa mabilis na naging paulit-ulit ang mga videos tungkol sa kanya. Laging ganoon naman ang tanong, pareho ang sagot, kaya nawala ng novelty ang karakter niya sa mata ng netizens. Walang masyadong bagong content tungkol kay Greenman. May mga rare appearances siya sa ibang mga vlogs pero hindi na tulad ng dati ang hype. May ilang netizens na nagtatanong kung kumusta na siya, senyales na may interest pa rin pero hindi na ganoon kalakas. Number 3, Tokomi. Sila ang Tokomi Brothers na sila Mark Lester San Rafael, Mark Hiroshi San Rafael at Eleazar Stephen Fuentes na kilala sa kanilang mga matitinding mga prank videos. Nagsimula silang mag-viral sa Facebook at YouTube bandang 2020 hanggang 2022 dahil sa kanilang mga wild at extreme pranks at mga nakakatawang mga videos. Noong 2023, muling nag-viral ang kanilang prank videos. Gumawa ang Tokomi ng prank kung saan may biktima na nagkunwari kinidnap sa publiko pero maluhod-luhod sila nang pulis pala ang nasa gilid kung saan ginawa nilang eksena at dito tinutukan sila ng baril. Hindi lang ito ang kanilang prank videos na nauwi sa kasuhan. Isa pa ang kanilang food snatching prank, acid throwing prank o kunwaring may sinabuyan ng asido. Nalaos ang grupo dahil sa naging overexposed at predictable dahil sanay na ang mga tao sa kanilang content. Maraming netizens naman ang nagsimulang magreklamo na ang pranks nila ay sobrang isturbo at minsan ay disrespectful na sa mga bystanders. May mga nagsasabing dapat daw ay may consent o paalam. Isa pa sa dahilan ng kanilang pagkalaos ay dumalang na ang kanilang uploads at may panahon na halos hindi sila nagpo-post ng bagong content. Wala ring malinaw na statement kung bakit sila naghiwa-hiwalay o tumigil lang pansamantala. Number 4, Brusco Bros. Si Jonah Renz Jonah Jacob ang founder at pangunahing personalidad ng Brusco Bros, isang grupong kilala sa kanilang comedy sketches, challenges at vlogs. Iba't ibang mga miyembro ang bumuo sa grupo kasama na sina Jeremy Barrera, Russell Rodolfo, Mark Gary Pagaduan, Glendon Villahin at King Reyes. Bukod pa sa iba pang supporting members,
tulad din na Merk, Geniel, Koki, Stan at iba pa. Sumikat sila mula 2018 hanggang 2023 ngunit nagkaroon ng isyu sa loob ng grupo. Ilang miyembro ang umalis at mayroon umanong personal na bangayan. Bukod dito, naging saturated na rin ang group content format. Nadagdagan pa ng mga bagong creator teams kaya bumaba ang uniqueness nila. Hindi rin masyadong nag-evolve ang content style kaya unti-unting humina ang impact. Gumawa na rin ng sariling content ang ilan sa mga miyembro nito gaya ni na Mark Gray at John Lawrence Jacob. Number 5. Rosmar Tan. Rosmar Tan rose to fame sa TikTok dahil sa kanyang aggressive marketing at overly confident beauty tips. Kilala siya sa kanyang skincare brand, viral motivational lines, and luxury flex. Sumikat din ang kanyang babes sa team, puro good-looking staff na laging kasama niya sa mga video. Habang lumalaki ang following niya, mas lumaki rin ang kritisismo. Maraming nagsabing mayabang, pa-showbiz, masyadong scripted o walang humility ang kanyang mga video. May mga nagreklamo rin ukol sa quality ng produkto. Dahil dito, maraming nag-shift ng support sa mas grounded o low-key influencers. Tila naging too much ang branding niya para sa ilan. Pagkamat kilala pa rin si Rosmar pero maraming galit sa kanya kaya medyo nawala siya sa limelight. Sa mundo ng social media, mabilis ang pag-angat pero mas mabilis ang pagkalimot. Ang kasikatan ay parang apoy. Kapag hindi inaalagaan, kusang nawawala. Sina pambansang Kolokoy, Greenman, Tokomi, Brusco Bros at Rosmar ay ilan lamang sa mga personalidad na minsang pinasaya at pinahanga tayo. Pero sa kabila ng milyon-milyong views, likes at shares, dumarating ang panahon na ang spotlight ay unti-unting namamatay. Ikaw, sino sa kanila ang gusto mong bumalik sa eksena? May kwento ka ba tungkol sa isa sa kanila? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video tungkol sa mga biglaang pagsikat at pagbagsak sa showbiz at social media, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, i-hit ang notification bell.